humingi kami ng pamainin sa inyo na ihanda natin ang ating mga sarili sa namang mabigat na trapiko. At pinaan namin na magbaon po tayo ng maraming pasensya. Mas agahan nila ang pasok ng mga anak nila, asikasuhin ng mas maaga, nang sa ganun hindi ho sila naaabala pagdating sa oras ng kanilang pasukan. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito. Ito walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Okay, magandang umaga mga kahardin. Nandito na naman ang inyong pambansang sulsulero, si kasamang Jonas. At may makakausap tayong dalawang magigiting na lalaki ng Barangay Manggahan. Yung mga namumuno sa ating traffic dito sa ating barangay. Sir, magpakilala po kayo. Magandang umaga mga kabarangay. Ako po si Joey Soriano, ang call sign ko JB. Ako ang head traffic ng buong Manggahan. Sir. Ako naman po si Nestor Pusing, ang traffic head ng Karangalan Annex. Okay. Dito natin mga kahardin dito natin maririnig, makikita kung ano-ano yung ginagawa, ano-anong trabaho ang nagagawa ng bawat ng mga kawani ng ating traffic dito sa ating barangay Sir JB, may tatanong lang ako sa iyo paano nyo ginagampanan sa lawak ng barangay natin? Ilan ba kayo diyan para magampanan nyo itong pagmamando ng traffic dito sa atin? Ako bilang traffic head, overall head ng Manggahan, 4 di bali yung ating annexes. Okay. Merong Karangalan, may Napiko, may Green Park, at Proper. Meron din tayong 4 na head dyan na minomonitor ko kung ano ang galaw nila. Okay. Yun lang. Sige. Si Sir Nestor, saan po kayo naka-assign? Ako naman sa Karangalan Annex ng Barangay Manggahan. Okay, mukhang magandang sitwasyon ng traffic diyan At nababalitaan ko kasi medyo kung minsan lumalagpas na kayo dun sa oras ng inyong trabaho anong oras ba ang pagre-report ng isang ano ba yan? By shifting ba yan, Sir JB, Sir Nestor? Yes sir, actually yung mga head walang oras yan. Okay. Pagsikat ng araw, alas 6 ng umaga, pumapasok na yan hanggang gabi. Ngayon yung aming mga enforcer, ang shifting niyan 2 lang. 6 to 2 to 10. Okay. Yung kami, minsan yung Karangalan nga, actually kaya lagi nga kasama, napapansin nyo nga, nababansagan nga kami ng B1 sa B2. Kasi matagal na kami magkasama ni Gemini sa traffic. Almost 20 years na kami. Kay Capris pa, kay Bobby's. Ito nga kay Capkin. Yung traffic sitwasyon sa Manggahan, halos kabisado na namin dalawa. Ang sinasabi nga nila, masyadong traffic ngayon. Hindi lang nila napapansin na kaya nagiging traffic. Noon pa talaga may traffic na dumadami ang sasakyan natin. Kaya talaga nagiging hindi traffic. Naman lumalaki kalsada. Yes. Okay. Itong tanong na to kay Sir Nestor lagi naming nababalitaan dyan na yung magsaysay, grabe ang effort ng traffic dyan. Paano yung mini-maintain yan, Sir Nestor? Actually, meron na rin kaming coordination with Blue Boys. Okay. Nag-provide sikap ng radio para merong 10 sa kanila na radio, 10 sa atin sa Manggahan Traffic. Para maano kami, yung bang sabihin, makakapag-connect kami sa kanila kung once na magpapa one way sila, alam ng traffic ng Manggahan na magpapa one way, kaya namin yung volume na lalabas sa sasakyan. So ibig sabihin yung coordination, yes. Coordination. Bagay maganda rin yan, pero talagang lahat naman yata ng lugar dito sa Pilipinas, traffic ang problema. Yes. Ang kasabihan niya, once na dumadami, nagiging heavy traffic sa isang lugar, damay-damay. Hindi, ibig sabihin,
food tayo. Okay, Nagiging ano tayo, masyado na tayong popular sa mga marami tayong business establishment na bago dito sa atin. Kaya lahat ng mga sasakyan sa ibang lugar, like Rizal, dito na sa atin. Dito na lumulusot. Dito na lahat sila. Tagusan na sila rito. Kasi tayo ang pinaka the best way para makalabas sila doon sa pinanggalingan nila, mga Rizal, tsaka yung ibang lugar sa Quezon City. Dito rin, papunta naman ng Rizal, vice versa lang naman. Kayo ba may panikit? Yan ang tanong. Before dati meron kami. Since na iba nang namumuno sa atin, yung mga nakaraang panahon, so baliwala na yung panikit namin. So ang ginagawa nga ng Sneak Up, ang gusto ni Kap, magkaroon kami ng seminar para dyan sa mga panikit sa traffic enforcer, sa BPO, para sa mga ordinansa natin dito sa para city. ma-deputize kayo, no? Oo. Kasi kung minsan kaya naman maraming kamote ang hindi naniniwala sa mga enforcer natin. Wala silang panikit wala silang panlaban di ba? Number one. Wala yan, ano lang yan. Sita lang tayo yan, sisitahin lang tayo niyan. So kailangan talaga rito, mahaba rin ang pasensya ninyo. Sir, yung tungkol sa seminar sa panikit, kasi narinig ko na kay Ma'am Nancy nung last day, na magkakaroon kami ng seminar this October. Okay. October 5 yata pare. Tapos yung panikit na binabanggit, yung nasasabi ni Carol de Dios, ibigay ko yung dating may panikit. Sinagbit na namin, hinintay na lang namin na ipatawag yung dating may ticket. Okay. Para rin yung lang yung deputation nila. May nakikita kasi akong isang problema din. Baka meron tayong suggest na alternatibong solusyon. Kasi araw-araw naghahatid ako ng apo ko sa Manggahan Elementary. Grabe ang traffic dyan, yung pagliko. NRR. Hindi, dito sa may Mabini. Mabini pare. Sa may Manggahan Elementary. Grabe yan, yung manggagaling ng Somerset, Pleasant, ng Napico, yung papasok. Tapos, nakikita ko rin na aligaga yung mga kasama natin doon na sinasabing, kumanan kayo, maraming kamote talaga, pinipilit na kumaliwa. Anong solusyon kaya magagawa natin dito, mga sir? Alam mo, yung una naging solusyon ni Cap dyan, kasi una nung nasira yung F Banalo, talagang grabe, halos hindi tayo gumagalaw. Naipag-meeting nga si Cap sa TPMO. Una-una naging solusyon, binigyan kami ng radyo para meron kaming contact sa ma-relay yung TPMO na punong-puno na kami rito. Kaya napapansin nyo siguro ngayon, medyo mas lumuwag ang traffic kaysa nung first week. Nagsarado yung Yes, kasi walang koordinasyon kami. Totoo lang, ang looban natin na naiipit sa traffic na yun Maraming nga nagbabasa amin, sinisigaw kami, minumuri mga enforcer na gano'n. Hindi nila naiintindihan na ang command nasa Blue Boys. Kaya nung magkaroon kami ng radyo, pag sinabi namin, puno na kami. Tsaka binabatak na nila yung traffic papalabas. Yung kanina, nabanggit kanina, pag-attend ko ng flag ceremony, nabanggit kasi ni Cap. May mga kasama pala tayong hanggang alas 12 kung naka-duty dyan. Paanong nangyayari yun, Sir Nestor? Ano naman yan, nasa jurisdiction naman namin yun kasi si parang JB. Binabato naman namin sa kanya. Pre, meron kaming rito, meron kung magbubuhos yung ba, may magbubuhos. Kailan maasisa namin yun. Hanggat sa hindi natatapos yung pagbubuhos nila, like the other night, na inabot kami ng halos 1 o'clock ng madaling araw. Kasi sinisikod namin yung mga sasakyan na dumadaan din doon, pati yung mga tao. Kasi pagka wala kami ron, nagkakagulo Kaya kailangan, i-ano mo kagad yun, iayos mo kagad yung way na daloy na ng nila. Pati yung sa mga kabataan din naman, yung mga tao na may makukulit, hindi natin maiwawasan yun na kung saan may ginagawa nandun yung mga osyoso, mga usisero. Kaya atun din tayo para pati doon sa mga ganung bagay, matulungan natin yung mga para maayos, magawa yung dapat gawin. Hindi alam nung mga kababayan natin yung mga ganung sakripisyong ginagawa nung grupo nyo, nung traffic natin. Ano tawag nyo dyan? Manggahan Traffic Group. MTG, Bagay.
tao na lang ang bahalang tumingin dyan kung talagang maganda yung ano. Pero sa totoo lang, may mga taong naiintindihan yung trabaho natin. Oo. Meron talagang taong ayaw intindihin yung trabaho natin. Ang pansarili lang iniisip nila na mali yung ginagawa natin, naaabala sila eh. Yun ang Gusto nila sila yung priority. Sila palagi. Kasi kung titignan din natin, kung pagbabasehan natin at papaniwalaan natin, papansinin natin yung mga nambabas, maapektuhan lalo trabaho ng mga tropa. Yes, ano? yes. Yan ang kauna-unang sinasabi ni pare sa mga tao namin. Huwag kayong papaapekto, di ba pare? Yes, sabi ko huwag kayo magpapa-epekto sa mga baser. Trabaho lang. Kasi kung sinabi nilang wala kayo sa isang lugar, hindi nila alam na may ginagawa kayo rito. Kasi ang ano namin sa ano, di ba, 4 ang head namin. Pero yan, hindi namin porke karangalan ka, hindi. Kung saan ka tinawag pwede. Sa Napico, punta kayo lang doon. Para may kamaradiri kami. Suportahan kung Yes, alin sir, ang sinabi ng tropa, kailangan namin ng suporta. Dito kayo. Yes, Maganda rin yun. Ano? Aswan. Kasi ang paliwanag ko, hindi porke nasa Napico ka lang. Ang Manggahan, sinasakop ang 4. Kaya tayo, traffic ng buong Manggahan, hindi traffic ng Napico ka lang. Sinektor-sektor lang tayo dahil doon sa regular na duty. Pero kung kailangan ng proper ang suporta ng Napico, ng Karangalan, ng Green Park, dito tayo. Yes, Tama yun. So, Yun din ang pinaano namin doon sa mga tao namin na hindi tayo magkakaiba. Isa lang tayo, manggahan lang tayo. Kaya kung ano yung sakit ng isa, sakit natin lahat yun. Sa atin lahat patatama yun. Kaya ating sakapitan natin. Sir, isa pa nasisilip sa amin, yung day off. Okay. Bakit kayo may day off ng Sunday? Kasi Sunday naman, talaga naman maluwag naman, di ba? Doon Napico talagang ano yan. Araw-araw talagang traffic. Si Lisa, ang pa-day off niya, may isang araw. Pero yung proper Green Park Karangalan, kasi hindi naman masyadong ano dyan. Pero may tinatawag kami on-call. Kahit Sunday, kahit ating gabi at tinawagan kayo, kailangan mag-response kayo. Yun ang kagandahan sa traffic. Pangkaraniwan naman kasi pag Sunday yan eh. Maluwag naman talaga yan eh. No? Kaya lang, tama rin yun na maging on-call lahat. Na ibig sabihin, hindi ka ba kakapagpahinga ng todo-todo, kung biglang may dumating na abirya, kagaya nung yung tumalon sa sa floodway nung isang araw, di ba? Buti na lang at merong isang bayaning pulis din na unang nakakita nun at nasuportahan ng mga tropa ng MTG, no? Yes, sir. Maganda yung nagiging rapport, yung nagiging teamwork kung gano'n ang mangyayari. Yan yung tinatawag ilang tawag ng pangangailangan yan di ba sir, na kailangan naman panuorin natin yan, na nalulunod yan. Kung magagawa ka rin lang naman, hindi mo nang Hindi kagaya ng pulis na yan, di ba? Off duty siya. Yung traffic, ganun din, sir. Kahit hindi mo oras at may ganun nangyayari at nagkagulo-gulo traffic, ina-assist namin yan. Sa ganung bagay, mga sir, saludo ako dun sa ganung pamamaraan ng pagtulong sa ating mga kabarangay. At isa pang nakikita ko rin na na sana mabigyan natin ng solusyon ito, yung kayo pa rin nakasalang dito kasi kayo nakabantay. Yes, sir. Yung naglaging may nag-aabangan dyan mga kabataan dito sa Manggahan High School. Yes, kasi ginawa na natin dyan, big coordination na tayo sa BPO natin. Okay, Kaya habang nasa kalsada at na-assistan ng mga traffic natin yung estudyante, sasakyan, ang BPO naman natin, nandun sa mga perimeter, kumbaga. Para maano nila, yung mga kung sino man yung tingin nilang hindi gagawa ng mabuti o mag-aabang lang, at tinataboy na nila yon. Para sa ganon, makauwi ng maayos yung mga kabataan natin. Talagang alam naman natin mga kabataan ngayon, pag nagkakantsawan yung mga yan, kantsaw-kantsaw lang, mamaya away na yan, di ba? So, pag may nangyari dyan, pananagutan din natin, pananagutan ng mga lingkod bayan yan. Yes. Tayo ang nandun, kayo ang on the spot na nandun, sigurado, mababas tayo dyan. Mga sir, dahil maikli lang itong oras natin, at susunod siguro, imbitahan ulit namin kayo rito para maisabi nyo rin kung ano yung mga nagawa nating magagandang trabaho doon sa ating pagsiservisyo sa traffic. Bilang panghuli mga sir, unahin ko na si Sir Joey. Ano ang mensahe mo? Ano ang
mapaparating mo sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na yung mga nagda-drive ng ang mga sasakyan na dumadaan dito sa ating lugar? Unang-una nga, meron na naman tayong anunsyo na isasarado ang Manalo Bridge sa October 7. Sana humingi kami ng pamainin sa inyo na ihanda natin ang ating mga sarili sa namang mabigat na trapiko. At inaan namin na magbaan po tayo ng maraming pasensya. Ganun din po sana. Actually, dapat yung mga motorista maging disiplinado rin eh. Kasi minsan po, hindi lang ang traffic ang nagkakaproblema, lagi na sisisi mga enforcer. Pero tingnan din po natin, yung mga driver natin minsan mga abusado rin eh. Kaya sana magkaroon tayo ng disiplina sa sarili. Yun ang magandang umaga. Okay, maraming salamat, Sir JB. Sir Nestor. Ganun din, yung sinabi ni pare ko, sa amin naman, extension namin trabaho namin kasi sa eskwelahan, unawain din sana ng mga motorista natin kung kayo naiipit ng konti sa mga pagbiyahe nyo, gawa po ng pinoprotektahan din po namin yung mga estudyante po natin na sila lahat kailangan namin mapauwi ng maayos sa pamilya nila at sa mga gulang nila na nag-aantay na at least sila nakita na secure yung mga anak nila pagdating sa pag-uwi ng kanilang tahanan. Isa pa nga yun, isa pang namin, sa mga magulang din na mas agahan nila ang pasok ng mga anak nila, kasuhin ng mas maaga, nang sa ganun, hindi ho sila naaabala pagdating sa oras ng kanilang pasukan. Masyadong maiksi itong naging kikipag-usap natin sa dalawa nating magigiting na kasama at namumuno ng Manggahan Traffic Group. Muli po, mula sa Jardin de Aguila, ito ang inyong pambansang solsolero, si Kasamang Jonas. Dito lang yan, sa Kapihan sa Hardin.